Ididiscuss ko na naman itong si Attorney Archie Albao na ito ng NBI Davao. Nakakaluko ito eh. Nakakaluko itong tao na to. Official ng gobyerno, pabago-bago ng mga sinasabi, tapos sasabihin ngayon fake news. Mga kabunyog, fake news daw tayo, sabi nito. Ang totoo, paano niya masasabing fake news na siya mismo ang nagsalita? Mayroon ako ditong ipapanood sa inyong live na interview sa kanya. Siya ang nagsabi. Siya ang nagsabi. Ang tinutukoy ko, mga kabunyog... ito po yung sinabi niya. Parang dinideny niya dito ni Calvo na fake news daw tayo kasi syempre binigyan din natin ng reaction yan eh, di ba? Lahat po siguro nang nagbigay ng reaction, parang sinasabi niya, "Oy, fake news kayo, wala namang ganoon." Di ba? Anyway, sige, tuloy lang muna natin to. Mga kababayan, nung isang araw, nagsabi itong si Attorney Ma'am Stella, shoutout po Archie Albao ng NBI Davao na naaresto na daw yung 5, yung lahat daw ng wanted na co-accused, kapwa-akusado ni Kibuloy, yung 5 daw, lahat na daw naaresto yon. Which is, ito po yun paparinig ko po sa inyo yung sinabi niya Ito po. Sa mga operations na ito, meron po tayong nahuli na 5 co-accused po ni Pastor Kibuloy. Ano yun? Ano yun, Kalbo? May nahuli pala kayo eh. Bakit sasabihin nyo na fake news kami? Fake news tayo. Ay, nako, para din tong si Digong na-amnesia ba? Dahil sa Kalbo, parang nalamigan yung utak. Parang lang naman. Biglang na-amnesia. Una na daw na-aresto yung isa, tapos may na-aresto uli na 4. Sa sunod-sunod raw nilang si-serve ng arrest warrant, na-aresto yung 4. Kaya yung lahat ng 5, na-aresto na daw. Kaya tayo, nag-live din tayo, binalita natin yung bagay na yan. Binalita natin yung bagay na yan. Tapos ngayon, mayroon itong statement, itong si Attorney Archie Albao, fake news daw yon. O di, siya yung fake news. Sinabi niya yun eh. Siya mismo yung nagsabi doon. Pinarinig na nga natin sa inyo, di ba? Sinabi na niya, tapos sasabihin niya fake news. So, siya yung fake news. Siya yung dapat matanggal sa trabaho niya. Kasi, hindi siya tapat sa kanyang tungkulin. Sinungaling siya. Dapat kasuhan itong kalbo na to. Sa NBI, tapos naubod ng sinungaling. Fake news daw. Lukulok pala itong Archie, itong attorney na ito eh. Lukuloko po talaga yan, attorney. Ang may sabi na nahuli na yung 4 o lahat ng 5. Tapos ngayon sasabihin niya, fake news yun. Fake news, ikaw ang nagsalita nun eh. Ikaw ang nagsabi. Ulitin natin. Baka sakaling nakinig si Kalbo sa atin. Uy, Kalbo! Sampaling ko utak mo eh. Makinig ka nga dito. Sa mga operations na ito, meron po tayong nahuli na 5 co-accused po ni Pastor Kibuloy. May nahuli kayo. Ikaw, sa bunganga mo, alangan sa puwet mo nang galing yan. Sa bunganga mo talaga nang galing. Meron po tayong nahuling 5 co-accused po ni Kibuloy. K.O. Sa bunganga mo nang galing yan. Tapos ngayon, sasabihin mo, fake news naman yung mga nire-reaction na ng mga vlogger dyan, mga lumalabas sa mainstream media dyan. Walang ganun. So, ibig sabihin, wala talagang nahuli. So, ibig sabihin, itong dito, bigla, kumbaga panic mood ka lang, nagpapanik ka, kaya kung ano-ano na yung nasasabi mo. Dahil, nagpanik ka dahil may sinabi si Arlene Stone sa'yo na ikaw daw mismo ay inaabutan ni Arlene Stone ng bayad noong si Arlene Stone or Arlene Rax, nung siya pa ay nandiyan kay Kibuloy. Kasi si Arlene Stone di umano ang nag-aabot sa'yo ng pang-dog food. Kaya nagpanik siya. Dahil nagpanik po siya, gumagawa-gawa ng kwento
para malihis yung issue. Diba? Ako sa nakikita ko po dito, nililihis niya ngayon yung issue. Diba? Doon sa, ano ba ang tawag doon? Bribery ba yun? Kasi pag tumatanggap ka, yun po yun. Diba? Ibig sabihin, bayaran ka. Ito, asan na ba yun? Tapos sasabihin mo ngayon fake news. Ibig sabihin, ikaw yung Sabi ni, bangag siguro nung in-interview, talagang wala silang nanghula lang. Matanong ko sa'yo, Kalbo, ikaw ba ay sumisip-sip ng utot ng demonyo? Kasi delikado yan, no? Parang may something na sa'yo. Sabihin mo kung sumisip-sip ka ng utot ng demonyo. Hindi ka tapat sa iyong tungkulin, sinungaling ka. Kalat ng fake news. Nakakaloko rin tong abogado na to eh. Mga kabunyog, mga kababayan, napanood nyo ba yon? Napanood nyo ba yung ano na yon? Yung sinabi niya na yon? Na-discuss ko nga ito, binalita ko eh. Sabi ko, kaya nagtataka ako eh. Nung diniscuss ko ito nung nakaraang araw, ang sabi ko, kung naaresto na yung lahat ng co-accused ni Kibuloy, bakit hindi pinipresent sa media? Bakit hindi pinipresent? Naalala niyo yung sabi ko, ano bang drama nitong NBI na to? Yun ang kasi pag pulis Davao talaga, NBI Davao, wala. Tingnan mo yung mga pulis Davao na mga kaibigan ni Kibuloy, wala talagang mga silbi. NBI Davao din, wala din silbi. Hindi ko naman po nilalahat pero yung mga pinagtatakpan yung mali, ay alam na nilang mali, sila yung mga tunay na walang kwenta at walang mga silbi. Tataka ako. Sinabi nito ni Attorney Archie Albao na aresto na daw yung 4. Kaya yung 5 lahat ng co-accused, lahat na daw arestado. Ngayon sabi ko, kung arestado yon, kung nag-ano na sila, na-aresto na nila yun, bakit hindi pinipresent sa publiko? Napakalaking yun, kasi unang-una, kailangan kasing makita ng publiko yan. Okay? Para yung mga Pilipino hindi na po mag-alala pa. Oo, 'di ba? At para malaman po na talagang totoo na nahuli, pero wala eh. Walang naipakita eh. Uulitin ko po sa mga bagong pasok ito po yung sinabi ni Kalbo Kalbong sinungaling At human trafficking na walang piyansa. Sa mga operations na ito, meron po tayong nahuli na 5 co-accused po ni Pastor Kibuloy. May nahuli pala kayo. Ba't hindi lumabas yan in public? Ano yun? Tinatago nyo? Or baka interested kayo dun sa tig-1 milyon? Okay? Parang ganito yung duda ko eh. May nahuli po kaming ganito, ganyan. Oo, nahuli na po namin lahat. So may patong sila sa ulo, amin na yun. Tapos, kwento lang pala yung lahat. Malaya pa rin yung yung mga tao na yun. Parang ganun pero malabo yun malabo. Basta ang akin dito, ang pinakaklaro sa nakikita ko, nililihis niya po yung issue patungkol dun sa paratang ni Arlene Stone sa kanya. So parang siya, parang hindi niya alam yung gagawin niya, nagpanic siya ngayon. So ang gagawin niya ngayon, gawa nga ako ng ingay para yung atensyon ng mga tao dun sa ingay na yun mapunta. Para yung yung bayaran issue matigil sa social media. Hindi masyadong mapag-usapan. Parang mapagpukusan ng mga vlogger, mainstream media, yung salita ko na yan. Diba? Or yung kasinungalingan niya. Wag nyo pa rin pong titigilan yung bayad issue. Yung binayad di umano sa kanya. Wag nyo tatantanan yung issue na yan. Kami lang po ang nakahuli sa NBI. Itong Susi Reyes, shoutout po development yan, napakalaking accomplishment yan para hindi niya i-present sa publiko. Yung pala, hindi totoo yung sinabi niya. Naalala niyo yung reaction natin nung nakaraan? Binigyan ko rin ng reaction yan eh. Ako duda ako dun.
Posible naman, wala tayong nakita. Ha? May naman ang nagsabi na naaresto na yung 5. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ha. Panuorin nyo. Panuorin nyo, ha? Ang sinabi nito. Apat pang kapwa akusado ng puganteng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang naaresto na. Sinabi sa programang Issue Spotted ni NBI Davao Region Director Archie Albao na nahuli na sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes sa kanilang sunod-sunod na operasyon. Dahil dito, arestado ng lahat ang 5 kapwa akusado ni Kibuloy matapos unang naaresto si Pauline Canada noong Hulyo. Ayon kay Albao, patuloy ang pagtugis kay Kibuloy na may patong na 10 milyong piso para sa kanyang ikadarakip. Sana all patuloy yung pagtugis. Patuloy nga ba yung pagtugis o patuloy yung pagtatakip? Patuloy nga ba yung pagtugis o patuloy ang kumbaga pinagtatakpan nyo, di ba? KO! Alin ba yung totoo dyan? Kaya ako minsan nawawalan po ako ng tiwala sa mga kalbo. Sorry po sa mga kalbo, hindi ko naman po nilalahat. Diba? Nauna nang sinabi ng Davao Region Police na nasa loob pa rin ng compound ng Kingdom of Jesus Christ si Kibuloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. Alam nyo kaya hindi nagpakita yan si Kibuloy dahil no bail nga. Oo. Ikaw ba naman, mahuli ka tapos no bail? Ano mangyayari? Diba? Hindi ka naman talagang totoong ikaw yung Diyos o anak ng Diyos. Dahil kung ikaw yung anak ng Diyos, tatagos ka sa pader, di ba? Oo. Alam nyo naman, ito si Bao Makapugi, love na love niya si Banang. KO! Namimiss nga, gusto nga niya yapusin eh. O yan mga kabunyog, balita yan ng DZMM Teleradyo. Ay pag binalita ng DZMM Teleradyo, hindi naman maaaring fake yun. Oo. O fake news yun. Kasi actually, ito yun. Yung in-interview nila or yung in-interview nila yung fake news. Oo, sila ay nag-i-interview lang. Pero yung ini-interview, yun talaga yung fake news talaga. Diba? Lahat ng mga Pilipino na fake news. Na fake news dahil sa kalbong ito. Naku po. So yan, bigyan po natin ng reaction. Itong next topic natin.